Siguro malaman natin, nasa linya natin ng Department of Labor and Employment at DOLE, ang kanilang tagapagsalita, si ASEC Leonard Constantine Serrano. ASEC, magandang umaga. Si Joel Suweng po ito. Magandang umaga po, Asek. Magandang umaga po, Sir Joel, Ma'am Weng, at magandang umaga po sa mga nakikinig at nanonood sa inyong programa. ASEC, ano ba ang tulong sa manggagawa? Sumisigaw na mga manggagawa, nakapako ang kanilang sweldo. Pero damang-dama na po natin ang epekto po nitong problema ho natin dyan sa supply ho ng langis o yung presyo ho ng langis. Meron bang tulong ang pamahalaan para ho sa kanila? Well, opo, no, Sir Joel, sa direktiba ng ating Pangulong Bongbong Marcos, tayo po inatasan to give assistance, support at tiyakin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Siyempre kasama po dyan ang mga manggagawa. We are in close coordination with other attached agencies, other offices of the government na kung saan maaaring makapagbigay po tayo ng tulong. Dito naman po sa usaping pasahod, Sir Joel, salamat po sa inyong katanungan. Ang ating po mga wage boards, tuloy-tuloy naman po ang monitoring nitong mga kaganapan situation in the Middle East. Sa usaping pagpapataas ng sahod, if I may share, Sir Joel, Ma'am Weng, Opo. actually ho, sa ang ating wage board sa Region 11 ay kakabigay lang po ng panibagong wage order. It took effect last March 13, Sir Joel, Ma'am Weng, 20 to 30 pesos na increase. At it took effect March 13, the first tranche, the second tranche po September 1. Tapos ito po sa ating Region 5, meron din po tayong darating na increase ng wage order. Bagong issuance po ito. It will take effect naman po April 8. Magkakatapos pa lang po ng wage determination dito. Actually, magkakaroon pa lang po ng publication next week. So ito po, tuloy-tuloy naman po ang review ng ating wage boards ng pag-monitor ng mga kaganapan within their areas. Tinitingnan po kung paano ma-increase kung sakasakali ang wage rates within the regions. Ayan po, Sir Joel, Ma'am Weng. Okay. Kaya lang po ang sinasabi nga natin, itong mga pagtaas na ito sa sweldo, yung iba na ibigay na. Ito mayroon pang paparating. Mayroong March 13, ang second tranche September 1. Mayroong Region 5 April 8 pa magte-take effect. Pero hindi pa dito factored in yung Yung mga recent lang, yung problema nangyari lang, natin ngayon na recently. sobrang malakas ang sipa po ng presyo ng langis at malakas ang inflationary effect po nito sa buhay natin, 'di ba, Asek? Opo. Itong ganitong Yes. factor, sabi ko nga di ba ito maituturing na supervening event o yung malakas na mabigat na factor para mag-reconsider tayo sa additional benefit ng ating mga manggagawa? Kumbaga, nalagpasan na po tayo ng mga Correct. pangyayari, ASEC. Opo, yes, Ma'am Weng, opo. Actually, yung supervening event, ang tawag na po dyan sa bago pong rules, omnibus rules na napatupad noong 2020 ng ating National Wages and Productivity Commission, urgent and reasonable ground. Tama po kayo, meron po kasi ang ating wage order buhay ng 12 months. Na general rule, hindi po yan magagalaw within. Pero meron po mga circumstances that are urgent and reasonable grounds, pwede hong tignan at aralin ng ating wage boards kung paano ba babalansin o kung maaari bang magkaroon ng taas pa sahod within the 12 months. Tinitignan po kasi ng ating wage boards, Ma'am Weng, ang mga conditions or indicators, kasama po dyan. Ito, of course, the situation, talagang minomonitor yan ng maigi ng ating mga wage boards, itong situation po sa Middle East. But kasama rin po dyan yung socio-economic conditions within their area, inflation, unemployment rate, epekto po sa GDP growth. Nandyan po, of course, ang capacity of the employer and the needs of the worker. So binabalanse rin po yan, Ma'am Weng, Pero as of now, the wage boards, yun nga sinasabi natin, are closely monitoring. Wala pa ho tayo natatanggap o wala pa natatanggap ang NWPC na mga Petition. action or petition po para po sa pagpataas ng request na pataas
within the sinasabi po natin 12 Oo. months po. Nung panahon ng pandemic, 'di ba Joel, isinakatuparan at ibinigay ng DOLE ang tupad para doon sa mga nangangailangan ng manggagawa, mabibigyan ng trabaho at saka ng income habang tumigil ang malaking bahagi ng ating ekonomiya. Sa pagkakataong ito, gumagana ang ekonomiya natin pero laylay ang bulsa ng mga manggagawa, 'di ba Asek? Ang ICOLA daw hindi na pwedeng ibigay ng mga wage board natin kasi wala na daw po yan sa inyong poder. Pero pwede bang magbigay o sagutin ng DOLE na parang malatupad na programa ang special allowance para sa mga manggagawa? Yung po ba ay nasa poder naman ng DOLE? Ay, yung tupad po kasi, Ma'am Weng, this is an emergency employment program ng ating katuwaran. Meron pong batayan po yan base sa ating guidelines. May qualifications ang beneficiaries. Ang isa po dyan, yung displaced, marginalized, and vulnerable. Ngayon po, para po siyang cash for work. So nagbibigay po yan ng trabaho para po in the meantime na kinakailangan po ng ating mga kababayan o mga na-displaced na manggagawa, mabibigyan po sila ng kumbaga trabaho at sweldo during the time na talaga nangangailangan po sila. So, ganun po kasi yung sistema niya, Ma'am Weng, Opo. hindi po siya allowance na ibibigay Understand po, Asek. when one is still employed. Kumbaga, ang criteria po, displaced po. Tinitingnan po natin kasi yung talagang vulnerable and marginalized workers po. Yun po yung one of the qualifications based on our guidelines po niyan. So hindi pwedeng magbigay na allowance na para mala-ecola kasi hindi nga daw pwede na ang NWR ay ang wage board na magbigay na ecola kasi wala na daw sa poder nila yon. Pero sinasabi natin baka meron kayong pondo na pwede may spare na doon sa mga talagang kulang na ang sahod, mga minimum wage earner na hindi na umaakyat talaga nasa threshold na ng poverty, baka pwedeng masalo ang kanilang allowance. Pwede ba sila sa AIX, Asek? Yung AIX din. Kasi kung yung tupad kanyo, baka hindi sila umubra. Sa AIX kaya? Pwede kaya silang humingi ng tulong doon? Yes, actually, Sir Joel, pwede naman po. Ito naman po, may sariling batayan o guidelines rin naman po ang DSWD. Kung sila po ay makakasama doon at mapapaloob sa mga beneficiaryo, po pwede naman po yun, Sir. If I may rin po, Ma'am Weng, Sir Joel, dito po sa ating pag-aaral, kung ano pang tulong na may bibigay natin sa mga manggagawa, lalo na po sa ating minimum wage earners, at tayo po ay actually nakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya. Meron po kasi mga existing programs ang ibang opisina sa gobyerno na tayo po ay kumbaga we are partnering with them para po mas maganda po impact na maibigay ng gobyerno. Ang isang example po dyan which is already existing, Ma'am Weng, sorry, Sir Joel, meron po tayong meron po kung maalala yung Menti Bigas, meron na ng Department of Agriculture. Tayo po ay nakikipag-partner po dyan para po ang kanilang maibigay itong programa sa mga minimum wage earners po natin. So, in that aspect, although hindi po ito direct increase sa wages po ng ating mga manggagawa, ito kumbaga indirectly assisting them kasi po yung kanilang mga kumbaga yung mga bilihin, yung mga price of commodities, instead of buying it 40 to 50 pesos yung isang kilo ng bigas, makukuha po nila yan ng 20 lamang. Ayun nga, kaya lang medyo yan madalang. Benting bigas, minsan wala. Kaya isa pa ho example, Sir Joel, bakit ko lang po, meron po. Actually, hindi minsan, madalas wala. Opo. Department of Health naman po, meron po yung Yakap program po nilang Yaman sa Kalusugan program. Nagtaya rin po tayo nito para po maging aware ang ating mga companies para maibigay po nila ito, makapagtaya rin po sila sa mga PhilHealth within their areas at kumbaga made aware ang ating workers na meron pong ganitong programa ang DOH or PhilHealth para po kunwari maibsan yung mga tulong kailangan nilang patungkol sa medical po. Sinasabi niyo hindi lang po tinitingnan natin, ma'am, if it's not
directly increasing the wages, indirectly Yes. nakakatulong po sila sa pagtusta ng mga daily needs po nila. Okay, ito lang, Weng, kasi ang kung may mga panukala na po sa Kongreso, si Congressman Mendoza, Yes. sabi ko niya mag-convene na special session para 200. mapag-usapan na yung 200 pesos across the board na Wage pandagdag hike. sa minimum wage. Ano? Anong posisyon niyo po rito, ASEC, ang Department of Labor? Yes, pag meron pong mga pagpupulong na ganyan, mga hearings conducted by the Congress, House or Senate, tayo po ay naanyayahan through our NWPC po. And we are giving our technical inputs po. Kasama po dyan pag-simulate kung ano ba mangyayari kung sakali may ganyan na pagtaas. So ano yung epekto ko sakali? Ang ibigay po, ang ating inputs, mga we share the experiences po ng mga wage boards, but of course we will defer po sa expertise at authority ng ating legislative branch sa usapin po ng pagpapatas ng sahod. May banggit ko lang rin Sir Joel, Ma'am, when as early as 2023 po, kasi pagsimula pa lang po ng ating administration, meron na pong ganyang mga panukala. Ang ating wage boards naman po, Sir Joel, Ma'am Weng, tuloy-tuloy pa rin po ang pagre-review, pag-i-issue ng wage orders. As an example po, dito po sa NCR, may sumatotal na po na 158 pesos na increase on wage simula po sa 2023. So, maaaring mabanggit na lang na despite ito pong mga usapin sa House and Congress, ang ating wage boards tuloy-tuloy po ang kanilang pagre-review dahil po ito naman po ay nasa mandato po sila ng wage boards. In short, ASEC and Joel, wala tayong may expect na agarang financial na tulong para sa mga manggagawa. Nasa monitoring stage ang DOLE sa ngayon at pakikipag-ugnayan sa mga tanggapan ng gobyerno para sa mga non-financial na assistance na pwedeng ibigay sa mga manggagawa natin. Yun ang maliwanag, ASEC. Alright. Okay. ASEC, salamat. Yes, ma'am. Thank you for your Good morning time. po. Good morning to you. Thank you. Thank you, Sir Joel. Thank you, Mama. Magandang araw po muli. Good morning, sir. Si ASEC Leonard Constantine Serrano, mga kapuso. Alam mo, maraming paraan Ang hinihilingan, walang pinoprotektahan.